Matapos pumutok ang balita na nakuha ng Lakers si Marcus Smart for 2-year $11 million, nagagamitin ng Lakers ang kanilang full biannual exemption around $5.1 million para lamang mapapirma siya. Gaya ng sinasabi natin, hindi siya makakapirma kung hindi magtatanggal ng players ang Lakers, at as expected, iwinib na ng Lakers si Shake Milton kasama si Jordan Goodwin. Si Shake Milton ay nakuha ng Lakers sa trade kasama si Dorian Finney-Smith mula sa Brooklyn Nets kapalit ni D'Angelo Russell, Maxwell Lewis at draft compensation. Sa 30 games niya sa Lakers ay nag-a-average lamang ito ng 3.9 points, 1.8 rebounds at 1.3 assists sa loob lamang ng 11.5 minutes of playing time. At karamihan mga amigo ay garbage time lamang siya nakakapaglaro at isang beses lamang nakapag-start. Samantalang si Jordan Goodwin ay nakuha ng Lakers una sa Exhibit 10-day contract para sa training camp. Nakapaglaro siya sa J-League team ng Lakers at naging maganda ang kanyang paglalaro. Kaya naman nakakuha siya ng 2-way contract at dahil maganda ang kanyang ipinakita under coach JJ Redick, lalo na sa defensive ends, ay ginawang standard ang kanyang kontrata na may team option sa 2025-26 season na kinuha agad early this off-season. Pero 25 million lamang ang guaranteed, kaya naman naiwave siya ng Los Angeles Lakers. Sa 29 games niya as Lakers ay nakapag-average lamang ito ng 5.6 points, 3.9 rebounds, 1.4 assists at 1 steal per game sa loob ng 18.7 minutes of playing time. Siya rin ang dahilan kung bakit nabawasan ang playing time ni Dalton Knecht. Paniguradong makakapirma pa siya ng another contract, yun nga lang sa ibang team na, dahil hindi na siya makakabalik sa Lakers dahil meron lamang itong 1.1 million below first apron hard cap. Sinubukan nilang gumawa ng trade pero hindi kaya, kaya naman tinanggal na lamang nila ang $5.5 million by waiving Milton and Goodwin. Ayon kay Anthony Irwin, kailangan daw i-trade ng Lakers si Dalton Knecht para magkaroon ng free space sa kanilang salary cap at ma-retain itong si Jordan Goodwin na maganda ang performance last season. Subalit mas pinili ng Lakers na i-waive ito at hindi pa rin natin masisiguro kung hindi nagagawa ng trade ng Lakers, kaya hindi pa talaga ligtas itong si Dalton Knecht. Marami ang hindi makapaniwala sa hinihing kontrata ni Jonathan Kuminga worth $30+ million dito sa Golden State Warriors. Ayon sa report, walang planong bumalik si Kuminga sa Warriors at gusto ng $30+ million malayo sa kayang i-offer ng Warriors na $20 million lamang. Dahil wala naman daw market, ito si GK. Si Kuminga ay restricted free agent, kaya naman may karapatan ng Warriors na tapatan ang anumang i-offer ng ibang team. Ayaw naman basta na lamang pakawala ng Warriors si GK na pwedeng magamit sa isang sign and trade. Kaso na sobrang taas ng hinihingi, nagpapakiramdaman na lamang ang dalawang kampo kung sino ang bibigay o hinihintay ng Warriors na babawasan ang value ni GK. Si Kuminga ay nawawala sa rotation ng Warriors nang dumating si Jimmy Butler. Maganda naman ang ipinakita niyang paglalaro sa playoffs nang ma-injured itong si Stephen Curry. Baka naman tinataasan talaga ni Kuminga ang presyo para talagang bitawan na siya ng Warriors. Maraming di makapaniwala sa hinihingi ni Kuminga at ang iba ay nagalit at sinasabing hindi siya worth it sa price dahil wala naman itong accolades na pwedeng suportahan ang kanyang hinihingi or signature wins, o kaya hindi pa siya ganong katagal sa NBA. Ang iba ay sinasabing hindi daw ito makatira ng tres o maglaro ng depensa. Kaya naman katawa-tawa o hindi makatotohanan ang hinihingi ni Kuminga o kaya sobrang overpriced daw. Si Kuminga ay nag-a-average ng 15.3 points, 4.6 rebounds, 2.2 assists while shooting 45.4% from the field at 30.5% from beyond the arc. Kayo mga amigo, karapat dapat ba si Kuminga sa kanyang hinihinging kontrata?